Why do you think it is important to understand gender and sexuality? Gender and sexuality are centrally important forces that shape every aspect of our lives. We know our bodies, minds, and selves through our gender and our sex. As a society, legal definitions and social expectations about women and men, sex and reproduction organize our medical, legal, educational, and political systems. Sex generally refers to the chromosomal, gonadal, and anatomical characteristics associated with biological sex. Isn't always as clear-cut as male or female. Ang sex ay isa sa mga kasarian ng lalaki at babae. Biochemistry, hormones. Males have testosterone levels and females have higher estrogen levels. Mas mataas ang estrogen ng babae kaysa sa lalaki, while ang males naman ay merong testosterone levels. Genetic. Genetic is a branch of biology that deals with characteristics that are inherited from one generation to the next generation. Male XY chromosomes. Organism that produce sperm cell. Since Y chromosome is the sex-determining chromosomes, ang presensya nito ay sapat na para sa male reproductive development. Therefore, ang taong pinanganak na may XYY chromosomes ay genetically male po siya. Yan po. Female XXX chromosomes is the sex of an organism or part of an organism that produces non-mobile ova. Ang mga babae ay nagdadala ng dalawang X chromosomes po na tinatawag natin. Habang ang mga lalaki, kanila po ay isang Y chromosomes at isang X chromosomes. Sa makatuwid, ang mga babae ay nagdadala ng dalawang kopya ng bawat X-linked gene. Pero sa mga lalaki mga lalaki po, nagdadala lang sila ng tig-isa kumbaga, isang X, isang Y. Ang bawat individual ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa isang X chromosomes. Since the female is XXX, each of her egg has a single X chromosomes. Gender refers to the characteristics of women, men, girls, and boys that are socially constructed. This includes norms, behaviors, and roles associated with being a woman, man, girl, or boy, as well as relationships with each other. Gender refers to learned behavior and expectations to fulfill one's image of masculinity and femininity, socially constructed self-perception. Ang gender ay tumutukoy sa mga papel, ugali, gawain, asahan at kultura na norma o norms na kaugnay sa pagiging lalaki o babae. Hindi lang ito tungkol sa biological na pagkakaiba, kundi naglalaman din ng isang spectrum ng identidad. Bilang tao, maaaring ang ating gender identity ay katuwang ng itinakdang kasarian noong ipinanganak. Cisgender o magkaiba dito, transgender. Ang pagtanggap sa diversity at pag-unawa na maaaring magkaroon ng iba't ibang gender identity ay nagpapalawak ng pag-unawa at kasamahan sa ating lipunan. Ang LGBTQ ay nangangahulugang lesbian, gay, bisexual, transgender, at queer questioning. Ito ay isang malawakang term na kumakatawan sa iba't ibang oryentasyon sa sexual at identidad
sa kasarian. Ang acronym na ito ay naglalarawan ng kakaibang mga tao sa komunidad at nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapahalaga at pagtanggap sa bawat isa, anuman ang kanilang oryentasyon sa sexual o identidad na sa kasarian. Gender categories: lalaki, babae, bakla, tomboy, chickboy, metrosexual, baklita, etc. Hello everyone, my topic is gender and socialization. We learn to perform gender that the family, schools, peers, neighbors, and society. Ito ay pagkakaroon ng kasarian sa mga pamilya or sa mga reliyon. Dito po ay nagkakaroon ng kasarian ang bawat isa. And sa gender ideology, the dominant gender ideology defines what should be and should not be for each of the genders. Reinforced without language, religions, and politics. Ang kasarian ay tinutukoy ng bawat religion and language, at ito ay pagsasama ng mga lalaki at babae, at ito po yung pagsasama ng lalaki sa lalaki at sa babae sa babae. Ito po ay nagkakaroon sila ng sexuality ang bawat isa, kaya nagkakaroon ng kasarian ng ang mga lalaki at ang babae. And yun lang po. Thank you po. Intersex is the broad category for people who don't fit within the male-female sex binary. Intersex Human Rights Australia IHRA defines intersex people as ang intersex ay ang kalahatang kategorya ng mga tao na may mga kasarian o katangiang hindi tugma sa tradisyonal na mga kategorya ng lalaki o babae. Ito ay maaaring mga hulugan ng iba't ibang kondisyon tulad ng pagkakaroon ng mga hindi karaniwang genitalia o mga hormonal na pagbabago sa katawan. Intersex people are born with physical sex characteristics including genitals, gonads, and chromosome patterns that don't fit medical and social norms for female or male bodies. It's important to understand that intersex variation doesn't result in a single type of person. People with intersex traits can have a wide variety of physical or biological types, and this may not always align with the legal understanding of sex or gender. Yun po, ang mga intersex na tao ay hindi pinanganak na may physical na mga katangian sa kasarian kasama ang mga genitalia, gonads, at mga patterns na kromosoma na hindi tugma sa medical at panlipunang mga pamantayan para sa katawan ng babae o lalaki. Mahalaga na maunawaan ng mga pagkakaiba-iba sa intersex ay hindi nagreresulta sa isang uri ng tao lamang. Ang mga taong may mga katangian na intersex ay maaaring magkaroon ng iba't ibang mga physical o biological na uri, at mga ito ay maaaring hindi laging magtugma sa legal na pag-unawa ng kasarian o gender. Yan po. Halimbawa po, isang halimbawa ng intersex na pagkakaiba ay ang isang individual na mayroong XXY chromosoma patterns sa halip na ang karaniwang XY para sa mga lalaki o
XX para sa mga babae. Ang ganitong kondisyon ay maaaring magdulot ng iba't ibang mga pisikal na katangian tulad ng hindi karaniwang genitalia o hormonal na mga pagbabago sa katawan. Sexuality is about your sexual feelings, thoughts, attraction, and behavior towards other people. You can find other people physically, sexually, or emotionally attractive, and all those things are a part of your sexuality. Sexuality is diverse and personal, and it is an important part of who you are. Yan po. So, ang sexualidad ay naglalarawan ng iyong mga damdamin, iniisip, attraction at kilos tungkol sa iba't ibang tao. Maaaring mahumaling ka sa mga ibang tao, physical o sexual o emotional na paraan. Lahat ng mga ito ay bahagi ng iyong sexualidad. Ang sexualidad ay mga iba't ibang anyo na at personal, at hindi ito ay isang mahalagang bahagi ng iyong pagkakakilanlan. Ayun, katulad na lang po, halimbawa ang isang tao ay maaaring maakit sa isang kaibigan sa pamamagitan ng kanyang kaakit-akit na katawan. Maaaring mahulog sa isang kasintahan sa pamamagitan ng kanilang kakaibang personalidad, o maaaring magkaroon ng malalim na koneksyon sa isang kapamilya sa pamamagitan ng kanilang mga pagmamahal na pag-uugali. Lahat ng mga ito ay nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng sexualidad at kung paano ito nagpapakita sa iba't ibang mga sitwasyon. Yun po. Joseph J. Salazar. Sexuality encompasses sex, gender identities, rules, sexual orientation, eroticism, pleasure, intimacy, and reproduction. Experience and expired in truths, fantasies, desires, beliefs, attitudes, values, behavior, practices, rules, and relationship. Sabi dyan, nakakaranas daw tayo ng pinapahayag ng ating isipan or katawan ang kanyang nararamdaman, tulad ng pantasya, hangarin o ugali, base dyan sa nakabase dun sa sinabi. Next po is sexuality. Sexuality is a composed of three separate but interconnected dimension. Ito daw is may tatlong uri daw ng sexualidad. Ito daw ay magkakahiwalay ngunit magkakaugnay. For example, for example is attraction, behavior, and identity. For example, a human who has sex the man behavior to who she is sexuality attraction, and who identifies in straight identity would be heterosexual human. Yun po. And another sexuality, common identifier for sexuality are heterosexual straight. Ito yung mga ito muna, basahin ko muna. An individual who is attracted to people of a different gender to their own. Ito yung mga naakit sila sa kaiba nilang gender. Kunyari, halimbawa, for me, kakagusto ko sa babae. Yan, ganun. O yung babae nagkakagusto sa lalaki. Then, second bullet, homosexual, gay o lesbian. An individual who is attracted
to people of same gender as their own. Ito yung mga nagkakagusto sa kapwa nila. Kunyari, for example, na-attract sila sa pares nilang gender. For example, guy, nagugustuhan niya rin yung guy. Yung girl, nagugustuhan niya rin yung girl. Ganun. Bisexual. An individual who is attracted to people of the same or different gender. Ito naman yung yung nakakagusto siya sa kauri niya, nakakagusto rin siya sa iba niyang ka-gender. Kunyari, nakakagusto siya sa babae, nakakagusto rin siya sa lalaki. Bisexual ang tawag sa kanila. Okay. Meron naman is yung last bullet, an individual who does not experience sexual attraction. Meron din palang taong hindi nakakaroon ng attraction o hindi sila nakaka-experience ng attraction sa iba. For example, may isang tao na may isang taong ganyan na kahit anong tingin niya o magpakit man yung babae o lalaki sa kanya is wala siyang nararamdaman. Ganun. Yun lang po. Thank you. Next reporter na po. Gender sexualities. Dixon Mueller's 4 Dimensions of Sexuality, Sexual Partnerships, Sexual Acts, Sexual Meanings, Sexual Drives and Enjoyment. Ang pag-unawa sa kasarian at sexualidad ay nangangailangan ng pagkilala sa kanilang komplikadong kalikasan na palampas sa mga pamantayang panlipunan. Ang kasarian ay hindi lamang lalaki o babae at ang sexualidad ay hindi lamang heterosexual o homosexual. Sila ay personal na mga pangangailangan na kasalubong ng natatangi is para sa bawat individual sa pagyakap sa ganitong pagkakaiba-iba. Nagtataguyod tayo ng inklusibidad at empatya sa lipunan. Tumungo naman tayo sa theories of gender. Gender theory is the study of what is understood as masculine and or feminine and or queer behavior in any given context, community, society, or field of study. The term sex refers to categories of the biological observable human body, female and male or intersex, while the term gender refers to the categories of social expectations, role and behaviors, feminine and masculine. Teorya ng panlipunan. Pagbuo, ang kasarian ay hindi lamang biological, kundi isang konsepto na binuo ng lipunan. Teorya ng queer. Ipinapakita nito ang kahalumigmigan at pagkakaiba-iba ng mga kasarian at sexualidad. Teorya ng intersectionality. Ipinapakita nito kung paano nagtatagpo ang kasarian at sexualidad sa iba pang panlipunang pagkakakilanlan. Teorya ng feminismo. Layunin nitong labanan ang diskriminasyon at pang-aapi batay sa kasarian. Panglima, biological na teorya. Sumusuri ito sa impluwensya ng mga salik tulad ng genes, hormones, at istruktura ng utak, kasarian at sexualidad. Teorya ng psikolohikal. Sumusuri ito sa papel ng mga hindi malay na pagnanasa at mga karanasang sa pagkabata sa paghubog ng pagkakakilanlan sa kasarian at sexualidad. At ang huli, essentialism. See gender differences as a reflection of naturally involved dispositions. Narito ang maikling paliwanag tungkol sa essentialism ng kasarian. Essentialism ng kasarian. Ang essentialism ng kasarian ay isang teorya na naniniwala sa katangiang biological bilang pundasyon ng kasarian. Ito ay nagpapahiwatig na ang pagkakaiba ng mga lalaki at babae ay likas
at hindi mababago. Ito nagbibigay diin sa kaugnayan ng kasarian sa mga katangian physical at biological. Maaaring sabihin na ang essentialism ng kasarian ay nagpapalakas ng tradisyonal na mga papel at mga inaasahang gawain ng mga lalaki at babae sa lipunan. Gayunpaman, ito ay hindi naaangkop sa mga karanasan. Iba't ibang mga individual na hindi sumasang-ayon sa tradisyonal na pagkaunawa sa kasarian. Yun lamang po at maraming salamat. Sigmund Freud offered an early influential essentialist of male and female differences. A person thing or particular trait is inherently and permanently male and masculine or female and feminine.